Good. Ay, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Pagagalak po makita ang bawat isa. Ito po yung mga student natin, para malangay na okay naman. Hindi kami every Friday, hindi pala every Friday. Pagka wala pasok na every week kami. And hopefully, makasama pa namin kayo this will not be the first and the last time. So, ayan. So, for this class, okay, grabe 4th week na nag-8th week. Sabihin mo kasi katabi mo summer na. Kung mo lang ba yung summer? Yes. Sino ba din nakapag-swimming na? Di ba? May mga nakapag-swimming na. Iba sa bahay lang. Iba sa bundok. Ay, may nakapag-bundok. May nakapag sa gata. Meron din nakapaligo na. Pawis. Kahapon daw, tinala yung 50 degrees Celsius. Heat index, grabe ang kainitan. Pero buti na lang, nasa UP kami ni Kuya Alvin sa kanyang Pascatanji. Kahapon, medyo umulan. So, kahit pa paano, talisip yung init. So, yun, so nagdaang buong month ng April, so we will be approaching next week na yung pang-5 linggo, pang-5 Sunday ng April. Grabe, tapos May na, tapos June na. Anniversary na natin, yes, sana makasama tayo. Ayan, so mga pinag-usapan mo natin is overflowing life series natin, no? Binigyan natin ng ating Pastor P-Boy. And ito po yung mga topics na napag-usapan natin for the past weeks. Una yung living hope. Alala niyo pa ba ito noong unang Sunday? Living hope. Kaya ito yung pinag-usapan natin. No? Pangalawa, yung Resurrection Sunday, we talk about living identity in Christ. Ayan. So sa mga hindi nakapunta during our services, nasa online po yan. I think may YouTube ata tayo. Tama pa ba? Meron. And last week, si Pastor Alvin shared to us about living testimony. Bilang mga witnesses, no? Nagpakita si Kuya Alvin ng mga examples, especially mga saksi or mga witness sa korte, no? Na dapat totoo ang ating pag-witness ng ating mga patotoo, no? Pag doon kasi bawal ka magsinungaling. Pero sana no, kahit sa buhay natin, bawal ka magsinungaling. No, hindi natin i-take that opportunity para magsinungaling tayo. Alright? And for this week naman, we will be talking about our living purpose. So, madali na tandaan yung mga points natin ngayon. So, AAA lang yan, parang battery. Attitude, adjustment, and action. Mamaya, we will be going through that. Parang battery lang, parang ang na-recharge. Alright. So, today we will be talking about living purpose. Pag sinabi mong purpose, ano ba ang purpose? Sabi sa na-search ko, living purpose, okay, next one. Yeah. Ang purpose daw natin, ang purpose lang is why you do something or why something exists. Actually, madami yung definition niya, but we will dwell in this. No? The big question for us is, let's go, why? Bakit nga ba tayo nandito? Bakit nga ba ako nabubuhay? Kasi yung nanay ko, tsaka yung tatay ko paano nila yung sinisa kaya pinanganak ako? No? Bakit nga ba? Ano yung tingin natin? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Why are you working? Why are you studying? Para makagraduate. Tama naman. No? Pero beyond that, beyond our current responsibilities, no? Beyond doon sa pang-araw-araw natin na buhay, bakit nga ba tayo nandito? Natanong mo na ba yun? Mayroon pa sa atin nakapagtanong na ng purpose sa buhay. Lord, para saan pa lahat na ginagawa? Lord, para saan ba talaga? May short story na wala dito sa and why do we exist or why we continue to exist? No? Natanong nyo na ba yun sa life mo? O hindi, kung saan nag-exist na ako. Okay. May short story na ako. For the past months, 2 months, sumasama ako sa wife ko. Yung wife ko po ay isang animal nutritionist. So pumupunta siya sa isang sa Laguna. So, meron silang trial na tawag nila. Tinitas nila yung mga feeds nila kasi yung ginagawa ng wife ko na formulate ng feeds, mga pakain sa baboy. Hindi po ako yung pinakain na baboy. So, disclaimer lang, ito kayo. Hindi ako yun. Tumabahan lang ako. Anyway, so, yun, parang nung February, nag-start sila ng trials. Meron silang ginagawa para malaman yung activity o yung ganda ng binibenta nilang feeds na company. So, nakita ko yung mga baboy,
Yung February, nag-start sila ng trial. Sobrang liliit pa. Mga B8, nagsimula sila sa B8. No? Tapos, after a month, ng patuloy na pakain nila, nakaiwalay na sila, kasi may ginagawa sila. Para pinapakain lang naman nila. Laki nila ito. After a month, nung March, pagpunta namin, gulat ako, lalaki na ng baboy. Ang bilis pala lumaki ng baboy. Hindi ko alam kung meron pa rin sa inyo nakapalalaga ng baboy. Wala pa. Kapit-bahay, no? As per the way, nakakita na nakakalaga ng baboy. Sila kayo, sila Ate Lee. Buwan na family, meron silang baboy yan. No? Parang ang bilis nilang lumaki, nagulat ako. Sino ba yun? Sino ba yung baboy na ano? Na pinuntahan namin noong una? Hindi ko. Nagulat ako, eh nga. So, ang journey ng baboy, journey ng baboy. Parang pagkaling sa akin, parang hindi maganda eh. Baboy, sakong baboy sa akin. Anyway, yun nga. So, sila, ginawa sila, bili sila na maliliit pa lang sila. Hindi nilalagaan sila, meron silang feeds. Habang sila ay, for certain period of time, like ilang days pa lang sila, may pakain na. Tapos pag mas lumaki na sila ng konti, iba na naman yung pakain nila. Tapos nakalagaan mo yun. May time na nagkasipon, nagkaubo. Inuwi mo yung baboy, yung kalayan nila. Inuwi mo sila. Hindi ko na gagayahin. Pero inuwi mo sila. May time na nagkasakit sila kasi malamig yung place sa Louisiana, Laguna. Sa bundok. Medyo bundok yun. Mas maganda yung place nung na nagkasipon sila. Ayan. Tapos, hindi ko na lang mapapakita. Pero may video kami, na binidyo ko yung si Grace, wife ko, na sinusolve niya yung mga baboy. Grabe yung iyak. Papasok yung solve sa dito. Hindi naman sa ako. Pero sinusolve siya para malaman kung ano yung kasi yung baboy, inaalagaan ng ibig. No? Kumbaga, yun pag nasakit, tinitrail, may sinasaksak ng mga antibiotic, ganyan, para maging maayos yung paglaki nila. Sobrang alaga ng baboy. Sobrang mahal na parang gano'n, parang mahal na mahal. Kasi ang dami expenses, may baligo, may mga patubig sila, ganyan. Ang dami. Pero alam niyo ba ending ng baboy? Bakit yan nila inalagaan ng mga hormone? Andito na. Tawa kayo sa time Di ba? Ang baboy, ang purpose lang ng baboy. Anong tayo sa purpose ng baboy? Ang baboy talaga yung inaalagaan, bibili mo, pag may sakit, aalagaan mo, pakainin mo, para mabenta siya. And eventually, ano mangyayari sana? Kakainin din natin. No? Imagine yung baboy may purpose. So tayo kami. Ayan, so tayo kayo, naisip ba natin para sa tayo? Tayo ba ay parang baboy lang? Papakainin lang tayo? Tapos wala na? No? Para saan kaya tayo? No? Nakita ko lang kasi ang short lang ng journey ng baboy kasi next month, ibibenta na yun eh. So wala na, goodbye na sila. So hindi naman yung parang inalagaan ng farm owner para i-keep at gawing pet. May mga nagpe-pet ng baboy pero bihira, madalas ay ang profit sa kanya pag pinita mo at nasa palengke na siya. No? So tayo bilang tao, we have a purpose. We have a reason why we exist na greater doon sa reason natin ngayon. No? So mas greater sa mga alam natin ngayon. No? Bakit nga ba tayo
according to human to serve others as faithful stewards of God's grace, His Father's glory. If anyone yung mga Christians tayo ngayon. Yan. So, pag-ibigyan ako ng short background, so mga this ito, ang kita rin ni Pastor Alvin as Sunday. Nabalikan natin yung ilan. Para mag-gets natin yung context, para saan ba yun? Ano ba yung ginagawa ng mga tao? During that time, bakit kaya sinulat ni Peter yung letter niya doon sa mga tao? So, sinulat itong sulat na ito, itong letter na ito, from Peter while he is in Rome, to the non-Jewish Christian. Ito yung mga Christian na hindi taga-Israel. Scattered in Asia Minor, it is written after decades of this mission outside Israel. So kung maalala natin si Peter po, noong una, hindi siya nag-mission or hindi siya nag-share pa ng gospel or ng good news o yung ginawa ni Jesus, yung love ni God sa iba sa Gentiles before nasa Israel lang siya. But then, inopen ni Lord yung heart niya to reach out sa mga ibang tao. Tayo po ay Gentiles. Ano yung Gentiles? Mga tao na hindi talaga Jew, hindi Hudyo. Hindi tayo nakatira sa Israel or unless may dugo ka na Jewish. No? Hindi ko yung Jewish sa atin. Pero kami, na hindi, mga Gentiles kami. So yun, God decided to scatter, nung una po yung nangyari sa Acts, nung scatter niya yung church, yung mga believers sa Israel, para mag-reach out sila sa ibang pagmamahalan. And decades after that, so years, 10 years, may gitna, no? Si Peter, nag-reach out sa mga Gentiles, and then sunod siya ng letter para sa mga Gentile Christians. No? So during that time, next po, para sa daw yung letter na yun, it is written to encourage the non-Jewish Christians who are experiencing hostility, harassment, and persecution. So itong mga Christian na ito, hindi sila yung parang, oy, Christian ka, astig ka. Noong panahon nila, sila yung hinaharas. No? Itong mga Christian, sila yung mga, kumaga, against sila sa paligid nila. Kasi that time, ng Roman Empire, ang god nila, syempre, yung mga Roman gods. Yan, sa mga si Jupiter, si Saturn, may mga Greek gods din, si Zeus, no? Si Apollo, may mga ganyan. So, yung buong paligid nila, yun yung sinasamba, at minsan pa sinasamba nila yung emperor bilang god. No? So, imagine mo, ganun yung bansa mo. Tapos sila, manari kayo lang yung Christian. Ang sinasamba yung iba, kaya yung ibang tao tingin sa kasi kayo.
Bakit kayo ganyan? So, hostile sa kanila, ibig sabihin, parang laging with contempt ang tingin sa kanila. Mga ano kayo, mga weirdo. Hindi nga lang salita yung ano sa kanila eh. Even in every transaction sa buhay nila, transactions, talagang medyo hindi maganda ang trato sa kanila. No? So, eto, it is written for God's people, sabi nga yung God's people are misunderstood minority. So, sila yung pinaka-konti at that time, and sila rin yung pinaka-hindi naiintindihan. Kasi nga, bakit hindi kayo sumasamba sa Diyos natin? Bakit iba yung Diyos nyo? Bakit iba yung buhay nyo sa buhay namin? Parang gano'n, bakit kayo iba? So, ayaw namin sa inyo. Naranasan nyo na ba yun? Na parang ikaw bilang believer, bilang someone na may faith in Jesus, kasi sinubukan mo mag-share about in Jesus, yung tingin sa'yo, weird. Jesus kayo. No? Naranasan kayo nung marriage ako, na nagbago, parang nakilala ko si Lord, tingin sa akin ng mga kaibigan ko, huwag ka na mag-alive-alive. Alive-alive lang dun eh. Eh, ganyan, nasa nila ako. No? Pero actually, sobrang liit na na-experience ko or na-experience natin kumpara sa na-experience nila ng hostility sa panahon nila. And another fact about them, about the people, parang nag-gets natin ng they live under a different king. So lahat ang king nila si Emperor, si Nero. Ay, hindi na pala si Nero. Lahat ng mga Augusto. Ayan. Pero sila ang king nila si Jesus. So even though they are living under someone na may authority, ang ibang tao na ayaw nila, no? Sila ang king nila, alam nila sa puso. Imagine living in that. So, living in a society na different, kung different yung king mo, different yung boss mo. Pero hindi sila necessary na alabag sa batas ng hari nila o mag-create actions, hindi gano'n. But sabi sa kanila ni Peter, submit to authorities, sabi ni Paul sa kanila. No? So these are the misunderstood minority and people who are living under a different king. No? At sila, alam nila yun sila sa buhay. Tayo kasi, siguro we experience na we pray, Lord, you are my king, or even in our worship time, we declare that Jesus is our king, ganyan. Pero sa buhay natin, naiintindihan nila natin yung context ng king. O baka hindi kasi tayo ay president. Jesus is my president. Ganyan nagigets yung king. Ang king po, ang monarch, iba yun. Hindi ka pa pwedeng bumargain dyan. Hari yan. Lahat ng sasabihin niya, yun yung gagawin ng mga subject. Tayo ay subject. So under monarchy, mayroong king, and then mayroong mga subject. Tayo ay subjects na hindi tayo basta citizen na parang yung opinion ka. So yun yung different na sistema ng government. So sila, they live under different things. Alam nila, kung hari nila si Jesus, kung si Jesus ang hari mo sa buhay, lahat ang sasabihin ng Panginoon, yun ang gagawin nila sa buhay. No? Hindi sila magkakompromiso. And parang, diba? It is really not a time when it is not desirable, worldly standard to be a Christian. So sa patingin ng mundo, hindi ka akit-akit na maging Kristiyano. Ngayon kasi, sa panahon natin medyo maluwag na, and there are moments in our lives na may mga tao gusto maging Christian. Why? Kasi nakaka-bless. Feel blessed. Feel blessed, no stress. No? May mga, actually sa business side, may mga tao na they wanted to be, to have Christians in the group, para may mag-pray, para prosperous yung business. Kaya, Jesus is part of my life, but Jesus does not own my life. Parang gano'n ang nangyayari. Nakakalungkot lang, no? Na may mga gano'n. Yung iba gusto ng Christianity kasi yung mga tao doon, mga genuine, mga totoo, mga mabait, parang nakaka-bless kasama, ang sarap, lagi nakakiti, parang hindi na-stress. Ganyan, ito yung nakatabi mo, mukhang na-stress. Alright. No? Mukhang stress. Stress. Alright? So, hindi deserve ng ibang mga Christian kasi nga,
parang nakaka-benefit sa kanila. This time, or at their time, hindi po ganoon ang nangyayari. Kasi kung naging Kristiyano ka, it means sometimes you will be parang tinatakwil ka ng iyong bahay, ng iyong society. I-disregard mo yung rights mo. No? Parang iba na yung gusto mong mangyari. Okay? And last is, it is written for people who are living for God despite their circumstances. So yung mga tao to, namumuhay para sa Diyos kahit na gano'ng kahirap yung kanilang pinagdadaanan. Ngayon tayo ay hindi gano'ng kahirap ang ating mga pagdadaanan. Sa buhay Kristiyano, hindi naman necessary na wala tayong hirap personally sa mga pagpahay natin o sa pagpahay. Alam ko may kanya-kanya tayong struggles. But these people, they decided, or they know that their lives are for God. Kanina, we're talking about purpose. Ano ba yung purpose ng buhay ko? Kaya puro baboy. Ano ba yung purpose ng buhay ko? No? Our purpose is to live for God and to enjoy Him forever. No? Yung purpose mo ng buhay natin, ang Panginoon ginawa tayo para magkaroon ng isang malalim na relasyon sa Kanya. I think yung topic ng deeper namin last Friday, together with Pastor People, the fogging voice ng walang gatas. Alright? So, ginawa tayo ng Panginoon para magkaroon ng close, intimate relationship with Him. So, pero hindi natin yung nararanasan. Yun po yung purpose natin. Not just in this world, but even after we die. Sabi nila, kapag Christian ka daw, you believe in Jesus, ang death is not the end. Kung namatay tayo, we just change place. Lumilipat lang tayo ng lugar. Okay? So, hindi end ang death. Ayan. So, magandang maintindihan natin na itong mga taong to, kasi titignan natin yung mga yung sinulat sa kanila ni Apostol Pedro, kung bakit ba, ano yung sinasabi nga ni Peter sa kanila, what should they do in their circumstances at the moment. No? And living purpose, ayan nga, itibulin natin attitude, adjustment, and action. So first point na pag-usapan natin is this, attitude. Attitude yan. Attitude ka, girl, gano'n. Ano ba yung attitude? No? Attitude, according sa preaching ni Kuya A, last time, ito yung attitude, yung feelings natin before natin gawin sa topic. Ano yung nararamdaman mo before mo gawin sa topic. Behavior is how you react sa isang bagay. Yung response mo. Right? So attitude, ano ba yung attitude dapat natin? Ano ba yung estado ng puso natin? Sabi dito, therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves with the same attitude. Because whoever suffers in the body is done with sin. So ito ay NLP version na. Right? So ano ba dapat yung attitude natin? Whenever we experience struggle, or whenever we experience suffering, ano ba itong suffering na to? So before tayo mag-proceed doon, let's define what is suffering. Ay, hindi pala. Kapala ko na. Ay, sabi dito, maganda mga basa natin. Therefore, since Christ suffered. So, parang yung bago niya sabihin natin, gusto niya sabihin, natin panimula ni Peter, therefore, since Christ suffered, dahil ang ating Panginoon ay nag-suffer, tayo rin daw ay makakaranas pa. Sino po si Jesus para sa atin? He is the Lord. He is the Son of God. He is the King of Kings, Lord of Lords, Prince of Peace. Marami. Kumbaga si Jesus parang sobrang high and mighty. Totoo naman. No? But even Jesus, sabi kanina, suffered in His body. So kung ating Panginoon, yung ating Master, yung ating Hari, ay nag-suffer, tayo kaya na church, meron pa yung update. Ay, wala. Hindi pa na update. Wala ko nag-update sa lahat. Ayan, so church. Ang church mo ay hindi yung simbahan ng structure, but the church is the group of people who follows Jesus, who have a relationship with Jesus. So kung ikaw, yung hari mo, nag-suffer, ano pa kaya tayo, church? Tayo ba ay exempted? May ganun ba? Na, si God, nag-suffer si Jesus, so ako hindi lang mag-suffer. May ganun ba yan? Hindi. No? Kasi what He experienced, we will follow sa kanya. Kuya, parang mag-suffer naman kami sa mga preaching. No? Ano ba yung suffering? Ano ba yung ibig sabihin ng suffering?
No? Sabi dito, suffering daw, ano ba yung suffering sa atin, what happens in suffering? Suffering is inevitable sa atin. Hindi yan si Thanos, sabi ni Thanos, inevitable. Ayan. Suffering is inevitable. Bakit? Ibig sabihin, hindi maiiwasan ang pagdurusa sa mundo natin habang tayo ay buhay. Mapakristyano ka man o hindi, may pagdurusa. May pain, may suffering. No? May Diyos ka man o wala, meron pa rin. Atheist ka or whatever, meron pa rin suffering. No? It is inevitable. Bakit? Because we are living in the fallen world with the fallen nature of man and with the fallen one. No? Si Satan and friends, pinakapan ng Panginoon yan. Tinanggal sa langit, pinag-usapan din. Alright? So, yung suffering, we suffer sometimes because of our sin, sometimes because of the sin of other people. Ito tayo nagsasuffer, or even, yung paligid natin, yung sistema ng mundo natin. No, nagsasuffer tayo doon. But the context of suffering na pag-uusapan natin is the context of, is the suffering in obeying God. Yung suffering na pamumuhay para sa Diyos. No? So ano yung ginagawa ng suffering sa atin kapag yung suffering mo ay dahil sa pagsunod mo sa Diyos? It reminds us, sabi dito, that this is not our home. We are foreigners. If yung may katabi mo kung mukhang foreigner, Korean ba yan? Ano ba yan? Korean. Arabo. Right? Middle Eastern. We are foreigners, sojourners in this world. It makes us look for a throne. Kalasan po ng mga Christians ng panahon ni Pedro. Kung nagsulat siya. Sila nahihirapan na siya, hindi na lang siya pupunta. Ang encouragement ni Peter, guys talaga, no? Medyo millennials. Guys, hindi tayo taga dito, ha? Guys, alien talaga. Tayo pa rin yung alien, no? Yung mga sa history channel na alien, tayo pa rin. So we are alien, we are foreigners in this world. No? Hindi ito yung totoong bahay mo. Kung hindi ito yung totoong bahay mo, bakit nandito nakalaan lahat ng oras? Ngayon magandang check natin sa sarili natin. If this is not my permanent life, bakit ko binubuhos lahat dito? Bakit lahat ng patungkol sa buhay ko ay para dito? Huwag na kayo magtrabaho. Huwag na kayo mag-aaral. Sa langit tayo pupunta lahat. Sabay-sabay. Sa langit pupunta tayo. Alright? Hindi ganoon. Rather, when we follow Jesus, when we follow God, when we obey God, as we suffer, as we follow in His suffering, naaalala natin na di ito yung ending natin. Minsan mahirap sumunod sa Panginoon. Mas madaling magkasala. Totoo po ba? Mas madaling magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Mas madaling manood ng Netflix kaysa magbasa ng Bible. Ouch. Netflix. Netflix na yan, yun. No? So, again, that's simple things that we should follow God. We should live for God. Eh kahit mahirapan tayo, may encouragement tayo na hindi ito yung permanenteng bahay yan. Grabe. Meron tayong living hope. Babalik tayo din. Sabi dito, it leads us to our true hope. Our living hope. Right? Doon tayo nagkakaroon ng pag-asa. Nagaling sa Panginoon na itong buhay na ito, hindi ito yung ending mo. So kung nakakaranas ka ng hardship ngayon sa pagsunod sa Diyos, mag-persevere tayo, maging faithful tayo. Magpatuloy tayo sa Lord. At kung nakakaranas ka ng suffering dahil pasaway tayo, let's face the consequence and let's repent and ask the Lord, Lord, tulungan mo ma-overcome ito. No? Sabi ni Peter tayo sa isang message na, the greatest blessing is suffering and in alright? In this message ang tinutukoy si Job. Kasi si Job, nung nag-suffer siya, nakita niya si God face to face. No? Pinausap siya ng Panginoon. Yung time na si Job ay isang malangal na tao, mabuting tao. May relasyon sa Diyos. Pero tinanggal sa kanya yung namatay asawa niya, namatay yung mga anak niya, tanggal yung negosyo niya, lahat. Strip off of everything that he has. There is intimacy that we could never experience if we don't go through something. Sabi naman ni Pastor John Tim sa isang mga napuntahan ko na prayer conference. No? Sabi niya doon, there's intimacy. Mayroong pagkakalapit sa Panginoon kapag tayo ay nagsasuffer para sa Kanya. Nararanasan natin yung pinagdaan niya. I'm not talking about yung nangyari yung last Holy Week na you suffer
Na pinaparusahan mo yung sarili mo dahil sa cross. Kasi gusto mo maranasan yung naranasan ng Panginoon. Para share kami ng pain. That's not the physical pain. That's not the pain or something that I'm talking about. Suffering, actually mas mahirap mabuhay ito sa Diyos kasi gawin mo lang eh. Tapos balik loob ka agad sa bisyo, balik loob ka agad sa lifestyle na malayo sa Diyos. Pero babawas na kasalanan. Kapagin mo, hindi ko namin nakakatawa yung mga pinag-uusapan natin last year. So, ginagawa yun para magbawas ng kasalanan tayo. No? May mga ganun. It's easy. Sabi nga ng iba, it's easy. Plus points na lang. It's easy for us sometimes to take a bullet para kay God. Parang gano'n, sige, mamamatay na lang ako, Lord, matapos na. Than to live for God. Longer life. No? Mas mahirap mamuhay para sa Diyos. Pero sana, despite ng hirap, despite ng suffering, kahit na mahirap, no? Magpatuloy tayo mabuhay para sa Diyos. Bakit kaya? Kasi kung mamatay tayo, meron tayong relationship kay God, hindi tayo pupunta kay Lord. Saan si Lord? Sa langit. So kung dito pa lang hindi mo i-enjoy yung relasyon mo sa Diyos, ano gagawin mo sa langit? Netflix. Gagawin mo sa langit. Di ba? Hindi ka nag-worship, hindi ka nakikinig ng salita ng Panginoon, hindi ka nakikipag-community sa Kanya. Anong gagawin natin sa langit? Lord, ang boring naman dito, Lord. Doon lang ako sa medyo summer. Sa medyo mainit. Yung like mas 50 degrees. No? So that's why everything that we have, sabi nga, foreigners tayo ng mundo ko, lahat ng meron at ginagawa natin ngayon, habang tayo ay buhay, ay paghahanda lamang para sa buhay ng walang hanggan. Sabihin mo nga, paghahanda. Lahat ng meron tayo ngayon ay paghahanda lamang sa buhay natin sa Panginoon. Amen? And last, sabi dito, ang summary daw, it is a purifying fire to test us. Pag ikaw nagsasuffer sa pagsunod sa Diyos, purify ka, nakatanggal yung mga blemishes, nakatanggal yung mga unnecessary things ng buhay natin. No? Yakapin mo natin yung suffering. Hindi ko sinasabi na maging sadista ba yun? Sinasaktan yung sarili. Hindi ko sinasabi gano'n na maging sadista tayo. Masokista. Okay, masokista pag sa sarili. Hindi ko sinasabi maging masokista tayo. Pero, kumbaga, I hope that we will minsan kasi pag nakaharap ka na sa suffering, ay mas balik na lang ako sa dati kong buhay, mas convenient. Magkakompromise na lang ako kasi mas madali. No? Bakit ba ako magsisimba ng alas 9, tulog na lang ako? No? Bakit ba ako makikinig? Kuyata na naman. No? So, kumbaga mas madali talaga, mas convenient talaga ang buhay na wala sa Panginoon. Bakit? Ginagawa ni Satan yan para wala tayo. Para pumunta tayo sa Kanya. But again, yung para sa Panginoon, pag namuhay ka para sa Diyos, sandaling suffering lang yan. Hindi naman gano'n dito yung buhay ng 200 years. Ilang taon lang tayo, 80. O pinalan yung iba, mas nagpas pa ng 80. Right? So yun yung suffering. So sana we embrace suffering. It is part of our obedience to Christ. Sabi rin dito, arm ourselves with the same attitude. Ano ba yung attitude ng Panginoon nung siya ay suffer? Next po. Sabi sa 1 Peter 2, sabi niya, to this you are called because Christ suffered for you. Si Kristo ay nag-suffer para sa iyo, leaving you an example na pwede mong sundan. No? Sabi dito, he committed no sin and no deceit was found in his mouth. When they heard their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Kung sa tayo, pag nag-suffer tayo, masaktan ka. Ano ba? Ano ba? Makikipagsuntukan ka na agad. No? Pero si bakit, abangan ka sa labas. Alright? Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Kung ang Panginoon po ay kaya niya, sabi nga, inasta, parang si Thanos na, kaya lang i-delete yung mga Roman soldier eh. Kaya patayin lahat yun eh. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi nakita ka niya. Nakita niya tayo. Now when he decided to sacrifice and offer himself as a sacrifice, die on the cross, it is for us to be reconciled with that. Para makabalik ka sa Diyos. So, yun yung naiisip niya yung mga panahon na yun. Kasi nakikita niya yung bawat isa sa atin, ay, makakabalik sa akin si Mix. Ay, makakabalik sa akin si Kuya John. Ay, Kuya tawag niyo.
No? Makakabalik ka sa akin. Kaya ko gagawin to para makabalik ka sa akin. Kasi imposibleng makabalik sa Panginoon na wala ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay, so ito yung attitude na meron. So meron siyang hope, meron siyang living hope, meron siyang greater joy na nag-aantay sa Kanya. So tayo din, as we suffer for God, as we follow God, as we live for God, makita natin yung joy na makakasama ko ang Panginoon pagkatapos ng lahat ng hirap ng ito. Amen? Sabi din dito, in the last days, we need to have a commitment to God that will endure through great struggle. Ngayon po ang Pilipinas, sobrang luwag, mapalad po tayo. Pero hindi ito mananatiling maluwag forever. Darating ang panahon, ihirap ang buhay natin, lalo na sa mga Kristiyano. Bakit? Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo yan. Kasi sinabi ng Panginoon yan, a time will come na yung mga tao sa paligid mo makikinig na sa mga gusto nilang pakipakinggan. Na yung mga tao na yan, ipe-persecute ka. Bakit? Kasi yung Panginoon mo nga, dininay nila, pinarusahan niya, pinatay niya nila eh. Ano ka pa kaya? Diba? Kung yung leader mo, yung hari mo, pinarusahan at pinatay, tinakwil ng mundo, ay ano kayo ikaw? And then Lord, accepted nila ako eh. Friends kami. Alright? So when you follow God, when you live for God, kapag namuhay ka para sa Diyos, hindi ka man tanggapin ng mga tao sa paligid, pero tanggap ka ng Panginoon. In the language of social media, hindi ka man i-like, i-follow at i-share ng mga kaibigan mo. Kay Lord, accepted ka. Nagsabit ka naman ng friend request. Alright? Sabi din dito, because, and whoever suffers, sa mga nabagit na verse na, sige po, next po. Because whoever suffers in the body is done with sin. Ano ibig sabihin ko yata? Pag nag-suffer ako para sa Diyos, wala na akong kasalanan. Hindi ganun yun. Okay? Sabi dito, many of us are defeated in our battle against sin because we refuse to sacrifice anything in the battle. So we only want victory if it comes easily to us. Jesus called us to have the kind of attitude that would sacrifice in the battle against sin. Ibig sabihin po nito, di ba, nung namatay ang Panginoon, pinuha niya ang ating mga kasalanan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na magkakasala. So natatempt pa rin tayo, nag-fail pa rin tayo. Pero minsan yung pagre-resist natin sa temptation, yung pag-hindi natin sa kasalanan, o yung pamumuhay para sa Diyos, no? Minsan, ayaw natin ng may sakripisyo sa part natin. Ayaw natin ng minsan yan, small inconveniences. No? Yung mga bagay na parang nakaka-stress naman. Ayaw ko nang sumunod sa Diyos. Ayaw ko nang, Lord, papasa na naman ng Bible, nabasa ko na yun. Oh, perfect ni Bible. No? Sana all. Sana all. Ayan. So, sa pangatal daw natin sa kasalanan, everyday kasi sa battle. Amen? Pero pag dito naka-perfect na hindi na nagkakasalanan, sana all. Diba? Diba lahat tayo, everyday is a decision. Lagi tayo decide kung magsisin ka ba o susunod ka sa Diyos. Lagi yan. Everyday battle yan. Kahit anong araw, lunggo, lunes, martes, lagi. It's an everyday battle. Pero sabi dito, in our battle against sin, minsan, ayaw natin nung may sinasakripisyo tayo. And Lord, dinala ako sa convenient, dinala ako sa madali. Ayaw ko mahirapan. Right? Sabi dito, sa Matthew 5:29-30, imagine nyo kung ano sinabi ng Panginoon Jesus. Kung yung mata mo, yung kanang mata mo ay nagkakasala o nagkakos na magkasala ka, tanggalin mo daw. Literal, no? Kung yung kamay mo nagkakasala, tanggalin mo daw. Kasi naman yung buong katawan mo, yung masunog sa lake of fire. Dagat-dagatang apoy. No? Kasi yung ending natin kapag ipatuloy tayo sa kasalanan. Ginagawa ng Panginoon, pero nire-reject natin yung buhay na inaalay niya sa atin, na binibigay niya sa atin. Kasi pagpatuloy tayo nagkakasala sa Diyos, ibig sabihin nun, parang dinimigit, parang binabaliwala yung sakripisyo ng Panginoon. Na okay naman si Jesus, tinatawad naman niya ako, okay din. Pero everyday dinidinay mo, hindi ka man i-iis, pero yung buhay mo, parang i-iis kasi wala kang Diyos. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa Panginoon. No? Dahil ganyan na, sabi ni Jesus, cut off mo, nanggalin mo lahat. Kung ano yung nagkakos sa'yo ng kasalanan. So again, hindi ko sinasabi, literally, i-take natin ito. So, pero sana makita natin na it takes sacrifice to overcome sin. Sabi sa Hebrews, in your struggle against sin,
You have not yet resisted to the point of shedding your blood. Meron na ba dito parang nag-shed ka na ng blood, kaka-resist mo ng kasalanan? Wala pa, no? Parang ang pagre-resist ng atin, Lord, ito na yung sabi nga nila, yung temptation daw, meron ng atin. Temptation. Minsan tayo, lalapit pa tayo sa temptation. Lord, ayaw magkasala. Lord, ayaw magkasala. Lord. Ayaw magkasala, pero ano mo na sa boundary. Isang step na lang, huwag kakasala. Pero huwag naman dito. Ito yung pamumuhay para sa Diyos. Malayo tayo sa kasalanan. Every day may offering si Satan. Lagi yung may counter offer. Ito mas madali, ito mas okay. So sana, piliin natin lagi, kahit mahirap, kahit inconvenient, piliin natin mamuhay para sa Diyos. No? Kahit stressful, kahit na minsan na yung emotion mo, piliin natin mamuhay para sa Diyos. Yun yung purpose ng ating buhay. Again, sana, i-take natin na there will be sacrifices talaga. Para mamuhay tayo para kay God. Okay? Sabi dito ni Hebrew, it depicts the spiritual state of the victorious sufferer. It carries a note of triumph. He has effectively broken with a life dominated by sin. It did not mean that he no longer commits sin and may act of sin, but that his old life dominated by the power of sin was being terminated. So, ang tinutukan niyo yung verse na binasa natin kanina. No? Nasabi doon, because whoever suffers in the body is done with sin. Hindi mo sabihin na wala na siyang kasalanan, pero hindi na siya bounded by kasalanan. Diba? Hindi na siya bounded by sin. Alright? Hindi man perfect, pero everyday alam mo na, ay, kaya ko palang humindig sa kasalanan. Kaya ko pala yun, hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil sa ginagawa ng Diyos. Amen? We need God. Every day, we need God. To live for God, we need God. Okay po. Next po, point number 2 natin is adjustment. Yeah, what is adjustment? Yeah, sabi dito sa verse, as a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather of the will of God. For the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans used to do. Yeah, so yan. Sabi niya, ito yung buhay niyo dati. Again, si Peter ay nakikipag-usap sa mga Gentile Christian. Sila ay mga Romans, Ephesians, lahat ng mga church. Alright? Lahat ng mga nakatira noon sa paligid ng Asia Minor, no? They are living, sobrang lala ang buhay nila. No? Pero pa nga daw doon na yung sexual immorality sobrang hindi. No? Hindi sila, kasi mas timid pa tayo, mas behave pa tayo, morally okay pa tayo, pero sila dati sobrang intense. No? Sabi ni Peter sa kanila, hindi ka na, you have spent enough time. Sabihin, tama na yung mga panahon na nandiyan ka sa mga bagay na yan. Namuhay ka for evil desires. Sabi, enough na. Hindi mo nga enough. Enough na sa mga buhay natin before natin makilala ang Panginoon. Adjustment talks about transition. Transitioning sa buhay natin. Pag nakilala o na-encounter natin ang Diyos, dapat may transition, dapat may pagbabago. No? Kasi kung wala, baka hindi talaga tinanggap ng Panginoon sa buhay natin. No? There must be change. If you truly encounter the Lord, dapat may nagbago sa buhay natin. Sabi din dito, you cannot encounter and receive the love of God and remain unchanged. Kapag ikaw po naranasan mo, narinig mo, na-experience mo yung pagmamahal ng Diyos, sapat na iyon para magbago ang buhay. Unless i-deny mo na, ayoko talaga yan. Ayoko tanggapin yan, Lord. Ayoko ng pagmamahal mo. Parang, talong ba yung tumanggi sa bilas? Parang gano'n. Nandiyan na, binibilan ng Panginoon ang lahat para sa atin. Pero, ayaw natin. Pero sana huwag tayong gano'n, no? Kung na-encounter mo ang pag-ibig ng Diyos, kung na-encounter mo, tinanggap mo sa buhay mo, yung pag-ibig ng Diyos, asahan mo may magbabago. Little by little, may magbabago. Sa mga mangyayari sa buhay mo, personally sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa mga tao sa paligid mo. Even sa mga eskwelahan, trabaho natin, sa mga pinupuntahan nating lugar. Sa community natin, sabi kanina, every community committed to Christ our lives. Paano mangyayari yun kapag sila
ay na-encounter or na-receive nila ang pagmamahal ng Diyos. Doon magbabago ang lahat. Nakakita ka ng injustice sa paligid mo. Nakakita ka ng naganap ang kasalanan, naganap ang kung ano-ano pa sa paligid natin. Iparanasan sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Yun po yung role natin. Isa yun sa purpose natin. Sa ating pamumuhay para sa Diyos, as we live for God, yung mga tao makikita yun sa'yo, ay parang may bago sa'yo, Vince. Parang hindi ka na, parang hindi ka na yung dating ikaw. Huwag kayo maniwala sa mga birthday wish na huwag ka magbabago ha. Huwag ganon. Doon tayo sa pagbabago. Okay? Pagbabago. Aktivista pala. Pagbabago tayo sa Panginoon. Only God can change us. Ito, sabi dito, when we don't participate in the sin around us, we convict those who practice their sin. And they don't like that. So they speak evil of us. Ibig sabihin, kapag hindi ka nag-join, pag hindi ka sumasali sa mga gumagawa ng kasalanan sa paligid mo, yung pag hindi mo palang, ano na yun sa kanila eh, nakukonvict na sila, ay, bakit? May mali pa sa akin, pati siya sumasama. Ayaw lang niyang aminin. So, gagawin niya, kasi ayaw niyang aminin na may nararamdaman siyang conviction, sabihin niya na, mali ka, KJ ka, pangit ka banding ko ka na. Ikikiga namin sa GC. GC. So, i-unfriend kita, i-block kita. Yun na yung ano ngayon eh, no? Yun na yung sa relationship mo Facebook na pro online na. Hindi, kumbaga, people will speak evil of you if you become a living testimony kapag nasa. People will speak evil of you kapag hindi ka nalibuhay. Kasi gusto nila, dami-dami na tayo dito, lahat tayo kapit tayo. Lahat tayo ng kumuha ng ballpen sa office. Kumuha ng ballpen. Hindi mo naman ako sa class. Hindi naman po ginawa, pero may mga gumagawa ko lang ito. Natawa ako sa mga nagtrabaho. Tandaan po natin yan. Laging may content, laging may discomfort, lagi tayong may pagay na short, in a simple way, parang suffering sa atin. When we do not conform to the pattern of this world. Sabi ito, do not be surprised. Sabi ni Peter, no? Sa mga naranasan mo, huwag ka ma-surprise na, Lord, tinulog kita bakit mo naranasan ang pag-iilaw. Lord, sabi mo ang buhay ng Kristiyano ay nasa ko. Sabi mo ang buhay ng Kristiyano, hayahay lang. Hayahay lang ako, chill lang ako rito. Ito lang kami ni Lord, Jesus, chill. Jesus, chill. Hindi gano'n. Sabi dito, huwag ka ma-surpresa. Huwag ka mamigla na makaranas ka dito. Bakit? Kasi nga yung hari mo, yung Diyos mo ay nakaranas ka nito. Tayo rin. It will happen to us. Pero ano dapat natin gawin? Rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may all be overjoyed with His glorious reveal. Sabihin, habang pinagdadaanan mo yung suffering mo, yung hindi mo sinasabi ko kanina, sabihin, alam mo na hindi ka nag-iisa na nakakaranas ng pagdurusa, walang suffering, kasi naranasan niyo ng ating Panginoon. He can identify with you. He can feel what you feel. Alam niya yung nararamdaman mo. And there's intimacy with that. Alam mo yun, may nagdadaanan ka, tapos may nakausap ka. Kung ikaw din, ganyan yung nagdadaanan mo, babae. Ganyan nga ganda yung hindi naman na-open sa mga girls. Sa mga lalaki, parang hirap pag-tinong kami. Ay, ikaw din, bro. Parang pangit. Pero di ba nakakaramdam ka ng comfort? Bro, ikaw din, bro. Bro. Di ba? Parang, nakakaramdam ka ng ginhawa na may ibang nakakaranas o nakakaunawa sa pinagdadaanan mo. No? Someone can really feel how you feel. And that is Jesus. Kung may ibang tao hindi pa naranasan mo, ang Panginoon naranasan niya at higit pa. No? There's intimacy in suffering for Christ. Sabi ito, if you are insulted because of the name of Christ, kung ikaw ay, ano ba insulted? Insulto. Pag ikaw ay in other language, insulto. Oh, mas malalim ang Tagalog. Nililibak. Pag ikaw ay nililibak, o in modern language, kung ikaw ay tinatrash talk sa iyong pagsunod, no? Parang tinatrash talk ka ng mga kaibigan mo sa pagsunod sa Panginoon. Sabi na maging ano ka, matuwa ka. No, you are blessed for the Spirit of glory of God. Kasi naman yung aasarin ka, magkasuffer ka dahil nakaw ka kasi. Kasi sinungaling ka, nangopya ka kasi. Ito kasi ginawa mo. Sinungaling ka, manloloko ka kasi.
when you suffer because of those things, matutuwa ka ba doon? Parang makakondemn ka pa nga, di ba? Pero despite kung ganun man yung reason ng ating suffering, ang Panginoon po handang-handa mag-restore sa atin. But on the other side, if you suffer for God, matuwa ka. Kasi nakikita ng Diyos sa pinagdaanan mo. Amen? Sabi doon, if you suffer, it should not be as murderer. Kung mag-suffer ka, ano naman dahil sa kilid? No? Ako sa pinito is mga believers. Someone who have faith in Jesus. No? Mga taong may relasyon sa Diyos. Huwag ka naman sana magdusa dahil sa sarili mong kalokohan, sa pagiging kriminal. Huwag naman sana tayo doon. Marites. O yung nasa filter. Tama, maging marites yan, maging ano pa. Diba? However, if you suffer as a Christian, huwag kang mahiya. Purihin ang Panginoon na meron kang ganung pangalan. Isang sa undercover agent. Sa Kristiyano po wala pong undercover agent. Sa mga palabas ng astig yung mga gano'n. O yung mga nagpapanggap lang sila ng ano. Pero sa Christian dapat hindi ka undercover agent. Yung tipo, ang feedback sa inyong tao, ay Christian ka pala? Hindi ka nagtasabi. Ibig sabihin, baka tinatago natin. Baka nahihiya tayo, ashamed. O baka ayaw natin makutya. O baka ayaw natin na hindi tanggapin ng mga tao sa paligid natin. Pero sana, piliin natin kung ano yung mas mahalaga. It is ikaw. And last, sa triple A natin, is action. Sabi dito, may mahaba. The end of all things is near. Therefore, be alert in your sober mind. So that you may pray. Love each other deeply because love covers motivation. Ito na yung mga gagawin natin. Ito yung urge ni Paul sa kanila. Guys, kung ito'y nararamdaman nyo, nahihirapan kayo, patuloy kayo sa Panginoon, and all the more, mas lalo pa natin mahalin isa't isa. Sabi dito, next box. Mga dapat makita natin, the end of all things is near. Ito po ay sinulat like almost 2,000 years ago. Tagal na. Pero nabanggit na nila na malapit nang dumating ang katapusan. The end of all things is near. Sino mas malapit sa ending? Tayo sila. Tayo. No? So this is real to us. And looking around us, sana magkaroon tayo ng perspective now. Tingnan natin, let's look beyond our own experiences. Like, may problema ka sa school, sa trabaho, sa pamilya. Angat ka ng konti. Society, Philippines. Angat ka ng konti. Asia, China, Southeast Asia. Angat ka ng konti. Worldwide. Tingnan mo yung mga nangyayari sa mundo. Ano yung nangyayari? There's war, rumors of war, may mga earthquake, tsunami, climate change, lahat na. And all of this shall come to pass in end this year. Ano yung ginagawa natin kung malapit na dumating ang Panginoon? Sabi dito, be alert. Be alert or be watchful. Next point. Next point. Yeah. Be alert and be watchful. Sa buhay po natin, lagi tayo maging mapagbantay. Hindi yung mapagbantay lang tayo sa mga tao. May binabakuran, may crush ka. Hoy, walang maniligaw dito ha. Huwag ganun. Okay? Huwag yung mapagbantay sa mga bagay na gusto natin. Kundi mapagbantay sa mga nangyayari. Ano yung mga dapat bantayan? Kamusta yung puso mo? Kamusta yung relasyon mo sa Diyos? Kamusta itong heart natin? Pag dumating mo si Christ ngayon, pag dumating si Jesus, handa ba tayong tanggapin? So, baka may yung, Lord, gusto na kasi natin yung tao eh. Ano yung mangyayari sa atin? No? Watch your heart. Watch this world kung ano yung nangyayari. Be watchful. Watch and be ready that He will come again. Malapit ang dumating ang Panginoon. Sana magalak tayo. No? Malapit ang dumating ang Panginoon. Ako, I'm praying. We are praying as husband and wife ko na magka-baby kami. We are praying. Pero kung darating si Lord bago kami magka-baby, okay lang. Nag-pray kami ng asawa ko na magawa yung bahay, magkabahay kami. Pero pag dumating si Lord bago mangyari, okay lang. Marami tayong bagay na gustong mangyari sa buhay natin. Pero sana, ang main priority natin, Lord, pag dumating ka natin, hindi yung mga bagay sa mundo kita. Kung single ka, Lord, gusto ka naman kayo. Kasawa mo na yung mga. Pero sana maging priority natin ang Panginoon. Okay? So, yeah. Next po is be of sober mind.
and pray. Be of sober mind and pray. Sabi dito, pag nanalangin tayo, be serious in prayer. Amen. Be serious in your prayer. Alam mo sabihin ng business, dapat mo lang ganyan ka, game face mo. Lord, talaga naman. Seryoso ng mga galit na. Hindi gano'n. Be serious in your prayer. Sabihin pag sincere ang panalangin natin na, Lord, thank you for the sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for peace. It's a beautiful day. Huwag naman gano'n lang. Nakita ko yung sa Facebook mo. Diba? Sana maging seryoso tayo sa panalangin natin na, Lord, tulungan mo ako mabuhay para sa iyo. Lord, tulungan mo akong itama yung puso ko. Lord, tulungan mo akong sundit ka. Tulungan mo akong basahin yung salita mo. Tulungan mo akong maunawaan ang kalooban mo sa buhay ko. Tulungan mo akong mabuhay ako para sa purpose na binigay mo sa akin. Lord, kailangan kita. Sana maging seryoso tayo sa panalangin. Lord, iligtas mo ang magulang ko. Lord, iligtas mo ang mga kaibigan ko, mga klase ko. Lord, i-encounter mo sila. Panginoon, hindi ko kaya. Tulungan mo ako. Maging seryoso tayo sa panalangin natin. Tama na yung babanding-banding lang. Okay lang yung kantahin lang natin yung 20%. Thank you for that. Pero sana sa panalangin natin maging seryoso tayo. Amen? And sabi nito last, and above all, love each other deeply. Yung mga katabi mo, mahal mo ba yan? Mahalin natin ang bawat isa. No? Sabi, love each other deeply. Bakit yun mahalaga? Kasi po, pag hindi natin minahal ang isa't isa, yung mga simpleng bagay lang, madali kang mairita. Ay, driving words. Proper yun. Di ba? Madali tayong mairita. Minsan, yung simple inconveniences, pag hindi natin mahal ang isa't isa, ang context nito yung simbahan, yung mga believers, we love each other, we give grace to each other. We forgive. No? We reconcile. Pag hindi, parang ba naman yung church ko? O yata, laki-laki ng tiyan. Nakaka-distract. No? Patawarin nyo na to. Pero, my point is, love each other deeply. Kasi yung mga simpleng bagay na yun, Satan can use that to destroy the church. Kaya ang command ng Lord, mahalin nyo ang isa't isa. Magkapatawaran, magkaayusan. Makapakinig na magkabilang panig. No, reconcile. Hindi lang parang magkapatawad ka na manig ka lang sa sakit na nagagawa ng kung mayari man na yung someone cause you pain. Like na nasaktan ka ng kapatid mo sa faith. Nangyayari po yan. Reality yan. People cause other people to stumble. Pero despite that, sana piliin natin na magmahal. No? Mahalin natin ang isa't isa. Kasi, ayan, these small offenses or conflicts or even the bigger ones can be used by the enemy to destroy or damage the body of Christ. Isa lang yung goal ni Satan. Huwag kang sumawa sa Diyos. Huwag kang mamuhay para sa Diyos. Gusto niya lang kasama kapag siya ay pumunta na sa lake of fire. Yun lang yun. Lahat ng ginagawa mo para kay God, papatuloy ni Satan niya ng kasinungalingan. Pili niya kayo na mas convenient na buhay. Pero again, piliin natin ang Panginoon. And sabi dito, offer hospitality. Yeah. Verse 9, offer hospitality to one another without grumbling. Bakit daw? Okay, well, next verse. Sabi dito, without grumbling is a frank recognition that the practice of hospitality can become costly. Minsan talaga naman pag naging hospitable ka, totoo naman costly yun, burdensome siya, nakakairita pa minsan kasi nag-aasikaso ka ng ibang tao. Pero sabi dito, it's a recognition na dapat without grumbling yung pagiging hospitable natin. No? Sa muttering or low speaking as a sign of displeasure, it depicts the spirit that is opposite of fearfulness. Parang bulong-bulong. Without grumbling sana. Hindi naman yan siya. But each of you should use whatever gift you have received. No? Serve each other. Tulungan po natin na mahalin natin ang isa't isa, magkapatawaran tayo, magkaunawaan tayo. Tulungan natin ang bawat isa na lumago sa Panginoon at paglikuran natin ang bawat isa. Dapat wala sa atin yung may attitude na, hindi, paglikuran mo ako yung boss. Ilinis mo ang issues ko. Wala sana gano'n. But all of us have the attitude to serve each other. And for the conclusion, sabi dito, there is intimacy with God that we can experience in suffering for Him.
Mas lalalim ang relasyon mo sa Panginoon kapag sumunod ka sa Kanya at nararanasan mo yung suffering ng pagsunod. Pangalawa, sabi dito, we are no longer, we are no longer what we are used to be. Hindi na ikaw yung ikaw dati. Ang Panginoon ay binabago ka. Kahit na feeling mo, Lord, mabalik na naman ako sa dati. Yung fact pa lang na na-identify mo na bumabalik ka sa dati, paano yun? Ibig sabihin, inaamin mo na kailangan mo. No? Dati kasi wala kang pakialam doon, wala kang pakialam. And lahat sabi dito, we are called to live for God. These people, yung mga sinulatan ni Apostle Peter, wala silang benefit talaga sa pagiging Kristiyano sa mundong ito. Wala namang, okay, may 5,000 pagiging Christian. Wala naman silang gano'n. Okay, pag Christian ka, tanggap ka ng lipunan. Walang gano'n. Nung panahon nila, everything is against them. But their hope remains in Christ. And they are willing to trade everything. Willing silang ialay lahat para sa kanilang pagsunod o pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Iniwan nila lahat. Ang challenge yung masabi dito, because of Jesus, we can now live for God. Dahil sa ginawa ng Panginoon, dahil sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. He gave His life as a ransom for me. No? God created us to have intimate relationship with Him. Yun yung original design natin. But sin came, man fell, but Jesus, the Son of God, redeemed us. Dahil kay Jesus, we can now live for God. That's good news. No? That is something to celebrate. Pwede na akong mabuhay para sa Diyos. Kasi itong bagay na hindi mo ito kayang gawin dati. Pero dahil sa Panginoong Jesus, pwede mo na siyang gawin ngayon. It's a privilege for us. It's an invitation from God na para mabuhay tayo magkakasama. Sumama kayo sa akin. Yun ang gusto ng Panginoon. No? He lived the life that we ought to follow. He died to pay for our sins, and we are the ones who were meant to die. Tayo dapat yun eh, pero pinuha niya yun para sa atin. He took our place and gave His life as a ransom for us. Now, through His death and resurrection, we can live for Him. Now we can live for God. Pwede na tayo mabuhay para sa Panginoon. Next po, sabi dito, God gave His Son for us, si Jesus. Ano naman yung mabibigay natin at ma-offer natin para sa Panginoon? Ano yung kaya mong ibigay? Wala akong pera. Wala akong ganito. God wants us. God wants you. Ikaw ang gusto ng Diyos. Gusto Kanyang makasama. Gusto Kanyang makarelasyon. Gusto Kanyang mamuhay para sa Kanya. No? In Philippians, gusto sa mga sulat ngayon, ay Apostle Paul naman, sabi dito, Philippians 3, verse 7 to 10. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Lahat ng bagay na nakuha ko, lahat sa akin parang basura lang for the sake of Christ. Kaya ko yung ipagpalit para sa aking relasyon sa Panginoon. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Sabi niya, lahat ng achievement ko sa buhay, wala lang to. Kung para sa makilala ko at makarelasyon ko ang Panginoong Jesus. No? Sabi niya, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Gusto ba natin mag-gain ang Panginoon? Gusto ba natin sa buhay natin? Ano yung kaya natin mabigay at ma-offer sa Kanya? No? Sabi dito, and be found in not having a righteousness of my own that comes from the Lord, which is through faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in suffering, becoming like Him in His death, so somehow attaining to the resurrection of the dead. I want to know Christ. Gano'n mo ka gusto? Gano'n natin na gusto makilala? Yung hindi mo pinapalaban sa isip, kundi makarelasyon. Magkaroon ng malalim na relasyon. Gano'n natin na gusto na magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon? Sabi dito, Jesus suffered and died for us because for Him, next po, you are worth it. Ang Panginoon ay naghirap, namatay para sa iyo, para sa atin. Bakit? Kasi nakita niya, worth it ka. May pinapaalag ka, sa Kanya mahalaga ka. Ang tanong ngayon, what is Jesus worth for you? Ano yung worth ng Panginoon? Gano'n ba kahalaga ang Panginoon sa atin? Marami tayong bagay na nagkulang tayo sa Diyos. Hindi tayo perfecto. Pero ano ba yung binibigay natin?
Ang binibigay ba natin sa Diyos ay mga tira-tira lamang, mga leftover lang. Lord, pag may tira akong oras, sige. Lord, pag kaya ko, sige. Ibinibigay ba natin sa Lord ang best, the best time, the best attention, the best resources that we have, the best life that we have? Are we giving to God? What is Jesus' word for you? Ano ang halaga ng Panginoon sa iyo, sa atin? Can we all stand? Sabi sa Matthew 5, thank you, Lord. Yes, yes. Yes, wala. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Yan. Sabi dito, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had, bought that field. 45 again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Ibig sabihin, nung nakita niya, yung pearl na ito yung karya ng Diyos. Willing siyang i-trade lahat, ibigay lahat. Dahil nakita niya yung surpassing value, yung great value ng pearl na yun. Yung paglapit mo ng Diyos sa atin, ito yung pinakamahalagang bagay na nangyari sa buhay. Ito yung pinakamahalagang bagay na mangyayari sa buhay. Yung i-encounter ka ng Panginoon. Ano yung kaya natin ibigay? Kaya ba natin ibigay, ibenta ang ating mga sarili, ang ating mga pangarap, ang ating mga desires, ang ating mga achievements, ang ating oras, ang ating resources para sa Panginoon? Ganun ba kahalaga ang Diyos para sa iyo? Para sa atin? Kasi ang Diyos, para kay God, mahalaga ka. At ang word mo sa Kanya ay yung anak niya. It word, baga, it takes Jesus, the Son of God, to die for us so that we can be reconciled with God para makabalik tayo. Right now po, let's look back sa mga mayroon tayo. Gaano ba kahalaga sa atin ang Panginoon? What is Jesus' word for you? What can I give or offer to God? Are we willing to lay down everything for the Lord? Let's sing this song. Ang title is "A Give Myself Away." Let's reflect on the lyrics of this song and decide to give Jesus everything that we have. We must away to you. Give us away. For everyone over our lives. Give us away. So to see you without everything. Give yourself away, so you can use. Give yourself away, give myself away, so you can use. Take my heart, take my life, and slowly inside you find so I'm lost. My friend, Lord, I place them in your hands. Give yourself away.
Give us out the way, so you can use. Give us out the way, give us out the way, so you can use. You are belong. I give myself, I give myself. So let's be together now. Life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself. Just to you. Life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. Life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself. Yes, Lord. So to give ourselves to you. I don't want to plead with you na magsimba ka, mag-church ka, mag-disciple ka, mag-missions ka, pumunta ka sa ibang lugar, evangelize ka. I'm not going to plead with you for that. But right now, what I'm asking is bumalik tayo sa Panginoon. Everything else will follow. Manalangin tayo ng seryoso. Mag-spend tayo ng oras sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Let's soak and dwell in the presence. Everything else will follow. We need that. We need to restore. We need to cherish. We need to be the most important thing in our lives, our relationship with God. So, yes, Jesus. Let's surrender to God. Everything that hinders us, kung ano man yung umahadlang sa atin, magkaroon ng panahon para sa Panginoon. Na para mas ayusin natin ang ating relasyon sa Kanya. Ano man ang umahadlang sa atin ngayon, convenience man yan, comfort man yan, or other distractions na ginagawa ng kaaway para hindi tayo makalapit sa Diyos. Ibigay natin lahat ito sa Panginoon. Pero makita natin na siya ang sa buhay natin. Kaya sa Kanya, tayo ay mahalaga. Our lives is not our own. This is not for us to lose. Surrender everything to you, O God. Everything that takes your place in our hearts, God. Give it away, O Lord. Love is not my own. You are the Lord. I
give myself, I give myself. Let's go there. Lord, this life is not mine. Our life is not mine. I give myself, I give myself. Oh, the life is not mine. Ano man yung mga kabigatan na naranasan natin ngayon, ibigay po natin sa Panginoon. Amen. Sometimes God, it's hard for us to follow. It's hard for us to live for you. Panginoon, tulungan mo kami, O God. Lord, ibigay mo natin sa lahat ng ating hirap. Panginoon, ibigay mo natin sa iyo lahat, O Diyos. Give everything to Lord. Or even our stubborn heart, O God, give it to Lord. I just want to give everything to you. We give to you, Lord God, our arrogance. Ito feeling namin, Lord, na mas alam namin yung tama. And we give it to you, give it all to you, God. We give it all to you, God. Take it all, Lord God. Take it all. Father God, Lord, renew our hearts right now, Lord. Renew our hearts na baguhin ang patuloy ang aming mga puso, Panginoon. In you there's hope, there's living hope, Lord. In you, Lord God, there's time, no flowing life, oh Lord. In you, Lord God, there's joy, Lord. There's peace that transcends all understanding, oh God. Lord, walang kahit na sa puso ko, makakapag-satisfy sa amin, kundi ikaw lamang, oh Diyos. Lord, ikaw lang ang makakapagpuno sa mga uhaw namin mga puso. Panginoon, ikaw lang ang sapat sa buhay namin, Lord. Heavenly Father, right now, God, we just want to thank you, Lord. But I hope, God, and I pray that this will not be the end for us, oh God. Rather, Lord, ikaw po yung mag-reignite, mag-rekindle. Lord, muli mong pag-alamin ang aming mga puso sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na ibigay ang aming buhay para sa iyo. Panginoon, wala po nang ito ay worthy in the end. Ang greatest reward namin ay ikaw, O Diyos. Saan mo kami makakaya ng tunay na ligaya, ng tunay na pagmamahal, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na gamitin ang aming nakarampot na buhay. Lord, hindi matagal ang buhay namin, O God. Tulungan mo kami, Lord, na gamitin lahat na mayroon kami. We have purpose. Lord, everything, every post, Lord God, ng buhay namin, everything na ginagawa namin sa buhay namin, shall live that purpose, shall serve that purpose. If you are our greatest purpose, O God, lahat ng gagawin namin sa buhay namin ay para sa iyo, hindi para sa aming mansarili kagustuhan. Panginoon, tulungan mo kami, O God. We surrender everything to you, God, every dreams, every hope, Lord God. Every resources that we gather, every achievement, Lord God, that we have, oh Lord. We lay it all down to you, and Lord, I pray that you will give us a heart, a new heart, Lord, that is willing to live for you despite, Lord, sa kabila ng paghihirap, sa kabila, Panginoon, ng pangungutya ng mundo, sa kabila, Lord God, ng mga sakripisyo sa part namin, Panginoon. Tulungan mo kami na piliin ka sa araw-araw. Kasi Lord, ikaw hindi ka nagdalawang isip na piliin kami. Kaya kami narito dahil kami pinili sa kabila ng mga bagay na pagkakamali natin. Marami pong salamat, O Diyos. Sa mga panahon na hindi kami kamahal-mahal, minahal mo kami.
Tulungan mo kami, O Lord, na mamuhay para sa iyo. May our lives, O God, glorify you. May our lives, O God, reflect your glory to other people. May our lives, O God, ay maging daluyan, maging sisidlan ng iyong pagpapala at pagmamahal, Lord God, sa mga tao sa paligid namin. Kami po gamitin mong pagbabago sa lipunan namin, sa mundo namin. Tulungan mo kami, O Diyos. Maraming salamat dahil sa umaga nito. Pagpalain mo bawat isa sa amin. Lord, encourage us, God. Empower us, O Lord. And Lord, let there be real encounter with you. Hindi lang ngayong araw, kundi araw-araw na kami mananalangin, Panginoon, makatagpo ka namin. Reveal to us, Lord God, your will sa pagkabasa namin kayong salita. Panginoon, mangusap ka sa amin. Sa mga araw-araw namin ginagawa, tulungan mo kami na sundin ka. Piliin ka, hindi ang kasalanan, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God. Kaya alay ang buhay sa iyo, Lord. We leave everything to you. We give everything to you. All the glory and praise and honor and yours, God. We praise you. We worship you, God. We praise you. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Let's praise God. Before we can all sit down. Amen. Pray po ang Panginoon. Ayan, so napakaganda po ng ating mensahe ngayong umaga. Ito sa our living purpose. No? Ang living purpose natin is living for God. No? Ang ating po uri ng attitude towards life, even in the midst of suffering. Ano yung pangalawa? Yung ating adjustment. No? Yung adjustment na gagawin natin based doon sa attitude towards katulad ni Kristo. And then our actions. No, sabi nga, actions speak louder than words. So it's not enough for us to say that we believe in Christ, but in our actions, in our obedience, nakikita doon na tayo talaga ay mga anak ng Diyos. Amen? So ngayon pong time na ito, we are having our breakout session. No? Tayo po ay pangunahan ng ating mga facilitators. Kung nakikita niyo po ang inyong pangalan, doon po sa ating screen, maaari lang po na puntahan ninyo yung inyong facilitator para po kay si Pastor Al. Ang kanya po mga members ng breakout, si Peruel, si John, at si Alex. Ayan. Para naman po sa akin, si Pastor Ram, at si Roy. Kay Precious naman po, si Ate Mai, si Grace, at si Ate Lynn. Kay Chris naman po sa online. Ayan, si Opa, si Sheena, si Camille, para po sa mga YA. And para naman po sa mga NSA, sa ating pong youth, kay Pastor Atan, si Andre, si Chris, at si Mix. Okay? So maraming salamat po. We are ending our service for today. At inasahan po namin na next week, kita-kita po ulit tayo. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, next week, nandito ka ulit, katabi mo. Ito, sama-sama ulit tayo. And we are also asking and asking everyone kung kaya nyo mag-invite ng inyong pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kaswela, mga katrabaho, mga kabarangay. No? Please do so para po sila din ay maranasan nila, makilala nila ang Panginoon, maranasan nila kung ano yung nararanasan natin ngayon na pagbabago sa Panginoon sa buhay ng Panginoon. Amen? Puri po ang Panginoon. Let's go to our breakout room.